Nagmulat ang isang lalaki na nanlilimahid sa maitim na langis ang mga kamay at mga braso nito. Maging ang puti nitong kasuotan. Nakadapa siya ngayon sa maitim at malagkit na langis sa loob ng kanyang talyer. Nanlalabo pa ang paningin niya dahil sa pagkakabagok ng kanyang ulo. Napamura pa siya nang naamoy niya ang amoy ng langis na kumalat na sa kanyang buong katawan. Ang huli niyang naaalala ay nagsara na siya ng kanyang talyer at papalabas na siya sa likurang pintuan para makapagbihis. Di niya napansin ang tumapong langis sa sahig at dito nga siya nadulas at nawalan ng malay. Pagtayo niya ay naghanap siya ng basahan na maaari niyang gawing pamunas sa mga kamay niya. Natuon ang tingin niya sa puting bimpo na nakapatong sa isang lumang gulong. Nang aabutin na niya ang bimpo, ay biglang nadama niya ang pagpiga sa kanyang braso. Parang may puwersang nakadagan o umipit sa kanya at hindi na niya kayang makagalaw pa. Napasigaw na lang siya ng unti-unti nang pumihit ang kanang braso niya hanggang sa lumagutok na ang mga buto nito. Sunod na umangat ang kaliwa niyang braso at dahan-dahan din itong pumilipit at nagkabali-bali. Ganoon din ang nangyari sa kanyang magkabilang mga hita at mga binti. Kusa ding pumilipit ang mga ito at nagkabali-bali. Halos mamaos na siya sa kakasigaw dahil sa matinding sakit. Kaya ang nais na lang niya ngayon ay matapos na ang kanyang paghihirap. Sunod na pumihit ang ulo niya at sa paglagutok nga ng mga buto niya sa liig ay nalagutan na siya ng hininga. Nabarikadahan na ng dilaw at itim na police tape ang crime scene nang dumating si Detective Noah Perez. Siya ang tinagurian ngayon na isang prodigy dahil sa husay niya sa paglutas ng mga mahihirap na kaso sa kanyang napakabatang edad. Nasa edad pa lang siya na 21 pero marami na siyang napatunayan. Marami na rin siyang mga napahangang mga batikan na sa ganitong propesyon. Pagtapak niya sa mismong crime scene ay nilapitan na siya kaagad ni PO2 Timothy Castro, isang crime scene investigator na kaibigan ni Noah na nakasabayan din niya noon sa pagtitraining. Mukhang pahihirapan tayo ng kasong ito, Noah. Walang forced entry. Walang bakas na kahit anong bagay sa katawan niya. At wala ring posibleng murder weapon. Wika ng pulis. Napaka-imposible naman na hindi ito ginamitan ng anumang makinarya. Unang kahit lubid man lang. Sa anyo nitong biktima ay parang piniga ang mga braso at mga binti nito bago pinilipit. Saad ni Noah. Yun na nga eh. Pero kahit bakas man lang ng kamay na pumiga at pumilipit sa mga parte ng katawan niya, ay wala kaming makita. Tugon ng pulis. Nagpalinga-linga pa si Noah hanggang sa mahagip ng paningin nito ang naka-install na CCTV. Yung kuha ng CCTV, na-review nyo na ba ng husto? O sisa nito? Isa rin yan sa malaking palaisipan ngayon. Tugon ng pulis. Nangunot ang noo ni Noah at napatitig ito sa kanyang kaibigan. Mahirap ipaliwanag, kaya ang mabuti pa ay panoorin mo na lang. Saad ng pulis. Hinarap nila ang isang laptop
at pinanood nila ang kuha ng CCTV noong gabing naganap ang insidente na hindi nila mawari kung isang habang krimen ng pagpatay o isang kaso na may kinalaman sa paranormal. Nakunan ng CCTV na nagsasara na ng kanyang talyerang biktima. Matapos nitong makapagsara ay naglakad na ito patungo sa may likurang pintuan ng talyer. Kitang-kita sa video ang pagkadulas nito at ang malakas na paglagapak nito sa sahig. Ilang minuto din na nanatiling nakabulagta ang biktima. Dahil sa lakas ng pagkakabagok ng ulo nito, ay nawalan ito ng malay. Makaraan ng ilang sandali, ay makikita sa video ang pagbangon nito. Habang inaamoy-amoy ang maitim na langis na siyang dahilan ng pagkakadulas niya. Pagtayo ng lalaki sa video, ay nagpalinga-linga ito. Naghahanap ito ng magagamit nitong pamunas sa nanlilimahid nitong mga kamay at braso. Naglakad ito palapit sa isang lumang gulong na nakasandal sa dingding, kung saan nakapatong ang isang puting bimpo. Pero yun na ang huling pagkilos ng biktima. Makikita sa video na tinangkang abutin ng lalaki ang bimpo. Pero tila biglang nanigas ang kanang braso nito. Nagsimula nang magkaroon ng mga glitches ang kuha ng CCTV. Paputol-putol na ang video na para bang may sumabutahe sa naka-install na kamera. Hanggang sa tuluyan ng naging purong static na lang ang makikita sa footage. Makaraan ng ilang sandali, ay muling bumalik ang linaw ng footage. Pero tapos na ang pagpaslang sa biktima. Nakapagtataka, di ba? Nung sinuri namin ang naka-install na camera, ay wala naman kaming nakitang depekto o sira nito. Wala din namang indikasyon na nahack ito o minanipula. Pero may isang detalye akong napansin bago siya nadulas at natumba. Saad ng pulis. Inulit nilang muli ang footage mula sa umpisa. Nang nakapagsara na ang biktima, ay naglakad na ito. Inihinto ni Timothy ang video sa parte bago tumapon ng maitim na langis sa sahig. Heto sa parteng ito ng footage. Pansinin mo itong lata na pinaglagyan ng used oil. Saad ng pulis. Bago nito inulit ng ilang beses ang parte ng video bago tumapon ng langis. Makikita sa kuha ng CCTV na kusang tumumba ang lata na para bang may tumabig dito. Nagkatinginan pa sina Noah at Timothy at pareho silang walang mahanap na eksplanasyon sa kakatuwang pangyayari. Naalala mo pa ba yung kasong hinawakan din natin noon? 5 buwan pa lang ang nakakaraan? Tanong ni Timothy. Siyempre naman. Di pa naman yun ganun katagal. Tugon ni Noah. Sinasabi mo bang may kaugnayan ang kasong ito sa kasong yun? Takang tanong pa nito. Hindi ko sinasabing mayroon silang kaugnayan. Ang ibig kong sabihin ay may malaki silang pagkakatulad. Tugon ni Timothy. Tim, ang kasong yun ay kaso ng paghihiganti. Palagay mo ba ay ganoon din ang kasong ito? Sa aking palagay, ay kaso ito ng alitan sa kanilang samahan. Alam naman natin na kasapi ang biktimang ito sa isang malaking drug syndicate. Kaya malamang na alitan ito sa pagitan ng kanilang mga membro.
Saad ni Noah. Hindi sa kung anong anggulo ang ibig kong sabihin, Noah. Di ba malinaw sa'yo? Nakapareho ito nung kasong yun sa isang banda. Ang killer ay posibleng isa ring voodoo practitioner. Tulad ng killer na naaktuhan at nasukol natin noon. Wika ni Timothy. Ibig mong sabihin ay isa ring mangkukulam ang killer ngayon? Na gumagamit ng manika para patayin o bigyan ng sakit ang taong target niya? Patawa-tawang sambit ni Noah. Well, how do you explain it? Wala pa tayo sa serbisyo noon. Ay naririnig na natin ang tungkol sa kasong yun. Ang pagpatay ng isang serial killer na ilang taon din bago natuldukan. Kung di lang dahil sa isang anonymous tip na natanggap natin, ay hindi pa natin matutuntun noon ang tirahan ng killer na yun. Giit ni Timothy. Nagbalik nga sa alaala ni Noah ang naganap noong araw na yun. May 5 buwan na ang nakakaraan. Nakatanggap si Timothy isang anonymous tip kaugnay sa pagkakakilanlan ng isang serial killer at kung saan nila ito matatagpuan. Ni-raid nila ang isang lumang apartment na ayon sa impormante ay ang lugar kung saan naglulungga ang misteryosong serial killer. Nang nagawa na nilang mapasok ang mismong unit ng tinuturong killer, ay naaktuhan nila ang isang ali na nasa edad na 63 taong gulang at nag-iisa lang umano sa kanyang tinitirhan. Nasa harap ito ng isang madilim na altar at napapaligiran ito ng mga nakasinding kandila. Hawak pa nito ang isang manika na kasalukuyan niyang dinadasalan ng kanyang mga orasyon. Sinabihan siya ng mga pulis na ihinto nito ang kanyang ginagawa. Pero tila wala itong naririnig at patuloy lang sa kanyang kakaibang ritual. Isang malaking karayom ang nilabas nito at akma na niya itong itatarak sa susunod nitong biktima. Kaya napilitan na ang mga pulis na pagbabarilin siya. Naroon din si Noah noong mga panahong yun. Nasa labas lang siya ng pintuan at naghihintay lang ng resulta sa ginagawang negosasyon ng mga pulis sa pinaghihinalaan nilang killer na ang paraan ng pagpatay nito ay ang paggamit ng itim na kapangyarihan. Nagulantang na lang si Noah noon nang narinig niya ang sunod-sunog na putok ng baril. Pagpasok niya sa loob ng unit ay naghihingalo na ang ali na tadtad na ng mga tama ng bala. Ang tinutukoy mo ba ay yung ali na pinaghihinalaan noon na mangkukulam? Na siyang itinurong sospek ng taong nagbigay sa iyo ng impormasyon? Yung ali na pinaulanan niyo ng mga bala? Kahit wala naman itong hawak na anumang sandata? Tangis bagang nasambit ni Noah. Hindi mo nakita ang buong pangyayari noon, Noah. Kung ano ang itsura niya habang ginagawa niya ang kanyang ritual na pagpatay. Hindi mo nakita na handa na siyang pumatay muli gamit ang kaalaman niya sa itim na mahika. At hindi mo rin nakita kung ilang mga bala ang tumama sa kanya bago siya tumumba. Marahil ay pilit mo pa rin kinukumbinsi ang sarili mo hanggang ngayon na hindi sila totoo, na walang mga taong gaya nila na may kakayahang kumitil ng buhay gamit ang naiibang karunungan. Pahayag ni Timothy. Napaismid lang si Noah at napangiti ng kapiraso. Lumayo na ito sa mesa kung saan nakapatong ang laptop. Naglakad-lakad muli ito sa loob ng talyer upang humanap pa ng mga bakas o ebidensya na
magagamit niyang patunay na isang natural lang na krimen ang naganap. Nagawa ng isa o dalawang tao na may mabigat na motibo. 3 araw ang lumipas. Sa loob ng isang madilim na silid na tanging mga nakasinding kandila lamang ang nagbibigay liwanag. Nasa harap ng isang madilim na altar ang isang lalaki. May nililikha itong isang bagay na siyang paraan nito para kumitil ng buhay. Isang diorama na sobrang makatotohanan ng mga detalye. Inihahalin tulad niya sa isang silid o sa isang maliit na establishmento ang kanyang likha. Sa eksaktong lugar o puok kung saan niya papatayin ang susunod niyang biktima. Kinokopya niya ang bawat detalye hanggang sa kaliit-liitang bagay na naroon sa lugar na napili niya upang isagawa ang pagpatay. Dahil sa ganitong paraan lamang gumagana ang kanyang kapangyarihan. Kailangang nasa eksaktong pwesto o lugar ng kanyang target para maisagawa niya ang ritual ng kanyang pagpaslang. Nag-iiwan siya ng selyo o marka sa eksaktong puok o lugar na hindi makikita ng ordinaryong tao. At ang puok na yun na mismo ang gagawan niya ng eksaktong replika o diorama. Una niyang naging biktima ang lalaking nagmamay-ari ng isang talyer. Ang taong yun ay may patong-patong ng mga kaso ng pagpatay, panggagahasa at pagnanakaw ng mga mamahaling sasakyan o karnaping. Pero hindi ito mapanagot ng batas dahil sa mabibigat na taong nagbibigay ng proteksyon sa kanya. Kabilang siya sa mga taong tinuturing ng mga otoridad bilang mga untouchables o mga taong hindi nila pwedeng banggain o kantiin man lang. Ang susunod na target naman ng killer na ito ay isang drug dealer na labas-masok na rin sa bilangguan dahil sa napakarami na rin itong mga kaso. Masusi niyang kinakalap ang lahat ng mga impormasyon na kailangan niya, kung saan laging naglalagi ang kanyang target, kung ano ang mga hilig nitong gawin at kung ano ang mainam o magandang paraan para mapatay niya ang kanyang target. Malapit na niyang matapos ang ginagawa niyang diorama. Imahe ito ng isang puok libangan, isang billiard hall kung saan madalas na naglalagi ang kanyang susunod na target. Masusi niyang iniisa-isa ang bawat detalye. Kailangan ay hindi nalalayo sa kinopya niyang lugar ang kanyang nilikhang diorama upang maging epektibo ang gagawin niyang ritual. Makaraan ng ilan pang minuto ay natapos na niya ang kanyang obra. Sadyang makatotohanan talaga ang ginawa niyang diorama na kumpleto sa mga kaukulang detalye ng naturang puok libangan. Ngayon ay aantayin na lang niya ang eksaktong oras kung kailan darating doon ang kanyang target. Pinili niya ang araw kung kailan dagsa ang mga taong nagpupunta doon para maglaro ng bilyar. Nais niyang maraming maging saksi sa kanyang gagawing pagpatay ngayon. Nais niyang magtanim ng takot sa mga taong gumagawa ng kabugtutan. Ang lugar kasing yun ay puntahan talaga ng mga taong naghahanap o nagbibenta ng bawal na droga. Talamak din doon ang prostitusyon na ang karamihan sa mga babaeng binubugaw nila ay mga minor de edad pa lamang. Nais ng killer na ito na maging aral sa mga taong yun ang gagawin niya sa gabing ito. Malalaman niya kung naroon na ang kanyang target dahil nag-iwan siya doon ng kanyang mata. Pinagsama niya ang makabagong teknolohiya
at makalumang karunungan upang mapaunlad niya ang kanyang kakayahan sa pagpaslang at hindi siya matutukoy bilang killer. Lumingon siya sa isang monitor at nakikita niya ang live o aktwal na sitwasyon sa puok libangan na yun. Sa kanyang masusing pagmamanman noon ay nakabisado na niya ang oras kung kailan kadalasang dumarating ang kanyang target upang makipagtransaksyon sa kanyang ibinibentang droga. Ganap na 10:00 ng gabi nang namataan niya ang kanyang target. Gaya ng kanyang inaasahan ay lantaran nga ang inabutan nila doon ng mga epektos. May ilang mga kilalang tao pa siyang nakita doon na mga matataas na opisyal, mga sikat na personalidad at may isa pang politiko. Sadyang hindi talaga magagalaw ng batas ang mga taong gaya ng kanyang target dahil napapaligiran ito ng mga maimpluwensyang tao. Pero sa pagkakataong ito ay titiyakin niyang mananagot ito sa mga kamay niya at ang kanyang hatol ay kamatayan. Ganap na 10:30. Kasalukuyan nang naglalaro ng bilyar ang isang lalaki na may makapal na bigote at balbas. Kalaro nito ang isang opisyal ng pulisya na protektor ng kinabibilangan niyang sindikato. Habang sila ay naglalaro, ay pinag-uusapan din nila ang takbo ng kanilang mga ilegal na negosyo at kung gaano kalaking halaga ang nakalaan sa opisyal kapag naipasok nila sa loob ng bansa ang ilang toneladang bulto ng ipinagbabawal na droga. Nagtatawanan pa sila habang salitan sila sa pagtumbok ng mga bola. Hanggang sa isang bola na lang ang nalabi na ipapasok nila. Halos nasa bukana na ng butas ang huling bola. Kaya ganoon na lang ang ngiti ng lalaking may makapal na balbas at bigote. Malaki ang kanilang pustahan, kaya titiyakin niya ngayon na hindi siya magmimintis. Talagang sinisigurado nito ang kanyang tira. Sinisipat nitong maigi ang eksaktong anggulo at ang distansya ng pamatong bola sa bola na ipapasok niya. Napapangiti pa ang killer habang pinapanood niya ang nakukunan ng itinanim niyang hidden camera. Nang tumira na ang kanyang target, ay ginalaw niya ang pamatong bola. Kaya nag-iba ang takbo nito sa ibabaw ng mesa at nagmintis ang kanyang target. Kitang-kita niya ang pagkayamot nito at ang nadama nitong galit dahil sa pagkatalo nito sa laro na may malaking pusta. Dito na niya sinimula ng pagkontrol sa galaw ng kanyang target. Hinahawakan na niya ang manika na gawa sa goma at plastik kung saan nakadikit ang larawan ng lalaking itutumba niya. Pinakilos na niya ito ng naaayon sa nais niya. Pinagalaw niya ang manika para baliin nito ang takbo ng bilyar. At yun nga ang kinikilos ng kanyang target. Binali nito ang tako ng bilyar at nagkaroon ito ng matulis na dulo. Sunod ay iginalaw niya muli ang manika para itarak nito ang putol na tako ng bilyar sa kanyang mata. Nagimbal na lamang ang mga taong nakapaligid sa lalaking may makapal na bigote at balbas nang bigla itong itinarak sa sarili nitong mata ang matulis na kahoy. Marahas nitong hinugot ang tinarak niya sa kanyang mata at sunod naman nitong sinaksak ang kanyang isang hita. Itinarak naman niya ang isa pang kaputol ng tako sa kanyang sikmura at hinayaan lang nito na nakabaon sa kanyang katawan ang mga matutulis na kahoy.
Kumuha pa siya ng isa pang tako at binali din niya ito. Naghuhumiyaw pa siya sa sakit pero hindi naman niya makontrol ang katawan niya. Ayaw siyang awatin o lapitan ng mga taong nasa paligid niya dahil takot silang madamay sa ginagawa niyang kahibangan o yun ang sa tingin nila ay ginagawa nila. Sunod niyang sinaksak ang liig niya at dito na sumirit ng husto ang kanyang dugo. At ang panghuling piraso ng matulis na kahoy ay pinasok niya sa kanyang bibig bago siya tumakbo ng matulin at binangga niya sa dingding ang kanyang sarili. Bumaon sa kanyang ngalangala ang matulis na kahoy na tumagos ito sa likod ng kanyang ulo. At ito na ang tuluyang tumapos sa buhay niya. Matapos ang kanyang pagpatay ay napangiti pa ng matamis ang killer. Masaya siya sa kinalabasan ng kanyang ilang araw na paghahanda para maisagawa ang pagpatay sa kanyang ikalawang biktima. Pinatay na niya ang lampshade sa kanyang working table. At hinipan na rin niya lahat ang mga nakasinding kandila sa loob ng silid. Natapos na naman ang kanyang matagumpay na pagpaslang at isusunod na niyang planuhin at pag-aralan ng susunod niyang target. Makaraan ng isang oras, nasa crime scene muli sina Noah at Timothy. Pero gaya sa nangyari sa loob ng isang talyer, ay hirap din silang tukuyin kung papaano maisasagawa ang krimen na ito. Hindi nila tinuturing ang kasong ito na kaso ng pagpapatiwakal. Pagkat ayon sa mga nakasaksi sa nangyari, ay naghuhumiyaw daw ang biktima at nagmamakaawa na tulungan nila ito o awatin dahil hindi daw nito makontrol ang sarili niya. Napapakamot ulo na lamang ang mga investigador. Maging si Noah ay wala ring makita na ibang anggulo. Wala naman silang pwedeng basihan maliban sa mga naririnig nilang kwento mula sa mga nakasaksi. Walang mga CCTV sa establishmentong pinangyarihan ng insidente. Dahil nga sa dito naglalagi ang mga taong gumagawa ng mga di kanais-nais na paglabag sa batas. Wala silang pwedeng iturong sospek dahil malinaw sa mga nakalap nilang ebidensya na sa sariling mga kamay lang din mismo ng biktima nagtapos ang sarili nitong buhay. Umaga na nang makabalik si Noah sa kanilang opisina. Nasa harap siya ng kanyang desk ngayon at tumitipa sa kanyang computer. Nire-review niya ang mga nakalap niyang mga datos sa magkasunod na nangyaring insidente. At inaalam din niya ngayon ang kaugnayan ng isang lalaki na nagngangalang Alfred Razon sa dalawang naunang mga biktima. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang masusing pagsasaliksik at pangangalap ng mga impormasyon nang may nadama siyang tumama sa likod niya. Nakita niya ang isang nakabilog na papel sa ibaba ng kanyang upuan. Inakala niya na may nagbiro lang sa kanya dahil masyado siyang nakatutok sa kanyang ginagawa. Inilibot niya ang kanyang paningin sa loob ng kanilang opisina. Pero abala naman ang lahat sa kani-kanilang mga kinauupuan. Dinampot na lang niya ang nakabilog na papel. At nang buklatin niya ito, ay nakita niya ang isang bala. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa pa niya ang nakasulat sa papel. Alam ko ang ginagawa mo. Nakikita kita. Mga salitang nakasulat sa papel na pinangbalot ng kung sino sa isang bala. Napatayo si Noah mula sa kanyang desk at mabilis siyang naglakad papalabas ng kanilang opisina
Malakas ang kabog ng dibdib niya at di niya mapigil ang panginginig ng kanyang mga kamay. Wala siya ni katiting na ideya kung sino ang may gawa ng mensaheng yun, na tila isang babala sa kanya na itigil na niya kung ano man ang kanyang ginagawa. Naglabas siya ng sigarilyo, pero kahit anong kaskas niya ay ayaw sumindi ng kanyang lighter. Biglang may kamay na lumitaw sa harap niya at may hawak itong lighter na may apoy. Nang nasindihan na ang sigarilyo niya, ay nilingon niya ang taong nakatayo sa kanyang tabi na siyang nagsindi ng kanyang sigarilyo. Ang janitor sa kanilang opisina, nakilala lamang niya sa tawag na Mang Ray. Isang lalaki na nasa edad na 59 at purong puti na ang buhok. Sa itsura mo ay parang wala ka pa yatang tulog, saad ni Mang Ray. Ganoon na nga po, Mang Ray. Ito kasing mga huling kaso na hawak namin ay masyadong mahiwaga, tugon ni Noah bago ito humithit. Anong ibig mong sabihin na mahiwaga? Usisa ng janitor. Pumuntong hininga si Noah bago ito humithit. Gusto ko manghanapan ng mas lohikal na paliwanag ang parehong insidente. Ay wala po kaming makitang ibang posibleng paraan kung papaano na isagawa ng killer ang pagpatay na yon. Ayon sa kaibigan kong pulis, ay maaari daw na tulad ito ng mga pagpatay noon na kagagawan ng isang ali na sinasabi nilang isa daw mangkukulam. Mahabang tugon ni Noah bago siya natawa ng mahina. Hindi ka ba naniniwala sa ganon? Sa mga taong maalam sa itim na karunungan na kaya nilang gamitin para kumitil ng buhay? Seryosong wika ng janitor. Nangunot ang noo ni Noah at napatitig sa kausap niyang lalaki. Ang totoo ay hati po ang pananaw ko ngayon. Mahirap naman po kasing paniwalaan na pwedeng pumatay ng isang tao sa pamamagitan lamang ng mga orasyon at pagkontrol sa galaw ng isang manika, saad ni Noah. Pero nais mo pa ring ituloy ang ginagawa mo, tama ba? Usisa pang muli ng janitor. Tungkulin ko po ito, Mang Ray. Kaya gagawin ko lang po ang nararapat, tugon ni Noah bago ito humithit muli at bumuga ng usok. Ingat ka lang, bata. Ang mga individual o mga organisasyong may kaugnayan sa mga taong napaslang ay hindi rin basta-basta mananahimik lang. Baka maipit ka sa isang pangyayari na magpapahamak sa'yo. Huwag mong basta panghihimasukan ng mga ganoong bagay kung hindi sapat ang kaalaman mo. Maaari kang dalhin nito sa isang napakadilim na lugar at posibleng hindi ka na makabalik pa. Wika ng janitor na tila may hatid na babala o pagbabanta. Nanlaki ang mga mata ni Noah at napasunod na lang siya ng tingin kay Mang Ray nang tumalikod na ito at naglakad na papalayo sa kanya. Pag-uwi ni Mang Ray sa inuupahan nitong apartment ay dilim ang sumalubong sa kanya. Pagbukas niya ng pintuan ng kanyang unit, nagsindi ito ng kandila at nang lumatag na ang malamlam na liwanag sa inuupahan nitong silid ay makikita ang isang madilim na altar kung saan siya ay yumuko at umusal ng isang maiksing dasal. Sa may ibaba naman ng 5 palapag na apartment building ay nakatayo si Noah at nakatingala sa palapag kung saan nakatira si Mang Ray.
Nasundan niya ang matandang janitor at natuntun nga niya ang tinitirhan nito. Hindi maalis sa isip niya ang mga salitang binitawan nito, kaya lagi na niya itong mamanmanan mula ngayon. 5 araw ang lumipas. Nakakalap na muli ng sapat na impormasyon at mga datos ang killer. Isa na namang diorama ang binubuo niya kung saan niya papatayin ang susunod niyang biktima. Isang negosyante naman ang ikatlo niyang target na sa mata ng madla ay napakalinis nitong taong ito. Matulungin, masayahin at isang mabuting padre di pamilya ang pinapakita nitong imahe. Pero sa masusing pagmamanman ng killer ay naungkat niya ang baho ni Mr. Alfredo Razon. Isang multimillionaire na ang nagmamay-ari ng kilalang restaurant at mga malalaking grocery stores. Ang mga nasabing negosyo ng mayamang lalaki ay pabalat lamang ng totoo nitong pinagkukunan ng kanyang yaman. Siya ang nasa likod ng pagkuha ng mga babaeng minor de edad mula sa malalayong probinsya. Papangakuan ng mga tauhan niya ng magandang trabaho ang mga babaeng yun, o di kaya ay tulong para makapag-aral sila. Nakakakuha din siya ng parte sa mga perang kinikita ng kanilang organisasyon at nasangkot na rin siya sa ilang kaso ng pagpatay at pandudukot ng mga mayayamang banyaga o kidnap for ransom. Pero lagi lamang niyang napagtatakpa ng mga kasalanan niya at nalilinis ang kanyang pangalan sa batas. Ngayon ay nalalapit na siyang mahatulan. Pagbabayaran na niya ang patong-patong niyang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sa may lounge ng isang clubhouse, kung saan nagpapalipas ng oras ang mga taong nahihilig sa larong golf, masayang nakikipagkwentuhan si Mr. Razon sa mga gaya niyang negosyante na malalapit din niyang mga kaibigan. Nasa gitna nila ang isang mesa kung saan ay nakapatong ang isang bote ng mamahaling alak. Nasa kasarapan pa ng kanyang pagkikwento si Mr. Razon nang bigla itong huminto sa pagsasalita. Naging blanko ang ekspresyon ng mukha nito at tila nanigas din ang kanyang buong katawan. Bigla itong tumayo at dinampot ang bote ng alak. Ipinalo niya ang bote sa mesa na yari din sa babasaging salamin. Agad na nagpulasan palayo ang mga taong nakapaligid sa kanya dahil sa kanyang ginawang kilos. Sunod ay lumuhod siya sa sahig at hinubad niya ang suot niyang polo shirt. Tinampot niya ang isang piraso ng basag na salamin. Inuumang niya ito sa kanyang dibdib at hiniwa niya ang sarili niyang balat at laman. Naghuhumiyaw siya sa sakit pero wala siya sa kontrol. Hiniwa pa niya ang kanyang mga braso, tiyan at maging ang kanyang mga pisngi. Tumatakbo ng palapit ang mga security ng clubhouse para awatin siya sa kanyang ginagawa. Pero mabilis nang kumilos ang kamay niya para laslasin ang kanyang leeg. Dumanak ang napakaraming dugo sa puting sahig. Pumapalahaw ang tilian ng mga babaeng empleyado ng clubhouse na aktwal na nakasaksi sa kagimbal-gimbal na pangyayari. Napakatamis muli ang ngiti ng killer matapos ang matagumpay niyang pagpaslang sa ikatlo niyang target. Isang larawan na lang ang nakadikit sa maliit na whiteboard sa dingding ng silid na kinaroroonan niya. Ang kanyang ika-4 na target na siyang pinakadelikado sa lahat. Ang lalaki na nagngangalang Hector Salazar. Isang kilalang drug lord na ginagawa lang ding bakasyonan ng bilangguan.
Huhulihin lang siya ng mga pulis kapag kailangan nilang magpabango ng imahe o kapag kailangan ni Salazar ng proteksyon mula sa mga kalaban nito sa negosyo. Pero ang kulungan naman na pagdadalhan sa kanya ay daig pa ang silid sa isang 5-star hotel. Matatagalan ang killer sa paghahanda para sa kanyang huling target. Mahirap lapitan ng taong ito at lagi pang may kasamang mga goons o mga alalay nito. Makaraan ang 3 magkakasunod na insidente ay nagkita sina Noah at Timothy sa isang bar na madalas nilang pinupuntahan kapag nais nilang maglasing at maglaylo muna sa mahirap nilang trabaho. Magkaharap na sila sa isang maliit na mesa at ang paksa ng kanilang usapan ay patungkol sa mga taong may kakayahan sa paggamit ng itim na karunungan. Hanggang ngayon ba, Tim? Ay ang kulam-kulam pa rin ang pinipilit mong paraan ng killer para pumatay? Moderno na ang panahon natin ngayon. Naiiling na wika ni Noah bago ito tumungga ng beer. So, sinasabi mo na mas malapit sa katotohanan ang teorya mo? Na ginagamitan sila ng isang substance para mamanipula ng killer ang katawan nila? Isang mind control drug? Mas mahirap naman yatang paniwalaan yan. Kasi nasa Pinas tayo, bro. Wala pa tayong ganoong kaunlad na mga makinarya para makalikha ng ganoong droga. Patawa-tawang sambit naman ni Timothy. Hay, ewan. Ngayon lang naging sobrang gulo ng isip ko. Ngayon lang ako na-challenge ng ganito sa isang kaso. Iiling-iling naman na wika ni Noah. Ilang sandali pa nang biglang nagnguso si Timothy sabay pagkalabit nito kay Noah. Bro, tumingin ka sa may bar. Pabulong na sambit ni Timothy. Pasimpleng lumingon si Noah sa may bar at nakita niya ang isang lalaki na dating kaibigan ng kanyang yumaong ama. Pabagsak na inilapag ni Noah ang bote ng beer sa kanilang mesa at lumakad na ito palapit sa lalaki na nakaupo sa may bar. Uy, saan ka pupunta? Noah! Pahabol na pagtawag pa ni Timothy sa kanyang kaibigan. Hinarang ng mga naglalakihang lalaki si Noah bago pa niya malapitan ang lalaking nakaupo sa may bar. Ninong! Pulalas ni Noah para kunin ang atensyon ng lalaki na nais niyang lapitan at makausap. Naudlot ang pagtungga ng lalaki na tinawag niyang ninong. Aba, Noah, ang inaanak ko. Kamusta ka na, iho? Nakangiting wika ng lalaki na may pilat sa kanyang kaliwang pisngi. Mabilis na nagsitabi ang mga lalaking humarang kay Noah at hinayaan na nila itong makalapit sa kanilang bus. Naupo si Noah sa katabing upuan at agad namang sumenyas ang kanyang ninong sa bartender para bigyan nito ng alak ang detective. Balita ko ay isa ka ng mahusay na detective ngayon. Matunog na ang apelyido mo dahil sa iyong magandang reputasyon. Tiyak na proud sa iyo si Rodrigo kung nasaan man siya. Wika ng lalaki na ninong ni Noah. Napangiti ng kapiraso si Noah bago nito tinungga ang alak na nasa shot glass. Huwag niyo po sanang mamasamain, Ninong. Pero ano po bang ginagawa ng taong tulad niyo sa ganitong lugar? Usisa ni Noah. Bakit, iho? Hindi ba nababagay ang taong tulad ko sa ganitong lugar? Natatawang wika ng lalaki.
Ganito kasi. Kamakailan lang nabili ng isa kong kaibigan ng bar na ito. Nung nalaman ko na pagmamay-ari na niya ito, ay naisipan ko lang na pumasyal. Ang totoo ay ikalawang beses ko nang nagpunta dito. At talagang nagustuhan ko ang ambience sa lugar na ito. Dagdag pa nito, bago ito tumungga ng alak. Mukhang nagpapalawak po kayo ng inyong nasasakupan. Lumalakas na po ba muli ang bintahan? Makahulugang sambit ni Noah bago ito ngumisi. Natawa naman kaagad ang kanyang ninong bago ito pumihit paharap sa kanya. Maghinay-hinay ka sa mga bibitawan mong salita, iho. Baka matulad ka sa ama mo. May pagbabantang tinig ng lalaki. Tumiin lang ang pagtitig ni Noah sa kanyang ninong. Alam niyang malaki ang kinalaman nito sa pagpatay sa kanyang ama, na isang mataas na opisyal noon ng pulisya. Mukhang dito kayo madalas naglalagi ng partner mo. Ingat lang kayo. Dahil talagang mas lumalawak na ngayon ang nasasakupan ko. Pabulong na sambit pa ng lalaki bago ito tumayo sa kanyang kinauupuan. Mapapadalas pa ang pagkikita natin nito, iho. Ang puok na ito na ang magiging tagpuan natin mula ngayon. Sige, mauna na ako at marami pa akong kailangang asikasuhin. Pakunwari pang saad ng lalaki na kumaway pa kay Timothy bago naglakad palabas ng bar kasama ang mga guns nito. Pagbalik ni Noah sa kanilang mesa ay napamura si Timothy. Di ito makapaniwala na nagawang lapitan ni Noah ang isang kilalang drug lord na kilala lamang niya sa bansag na Scarface. Pambihira ka talaga. Gusto mo na yatang mamatay eh. Yamot na tinig ni Timothy. Bakit naman? Painosenteng saad naman ni Noah. Si Hector Salazar ang taong yun. Ang binansagang Scarface. Big time ang taong yun. Kahit nga mga general pa ay hindi babanggain ang taong tulad niya. Wika ni Timothy. So, ano namang masama kung kakausapin ko sandali yung ninong ko? Naka-off duty naman tayong pareho ngayon. Patawa-tawang tugon ni Noah. Nanlaki ang mga mata ni Timothy sa kanyang nalaman. Inaanak pala si Noah ng isang kilabot na drug lord. Teka, wag mong sabihing siya ang tinutukoy mo noon na malaking tao? Na maaaring may kinalaman sa pagpatay sa papa mo? Saad ni Timothy. Tumango si Noah at tumalim ang mga mata nito. Matagal nang nadismiss ang kaso ng kanyang ama. At ang tanging nakulong lamang ay ang mismong gunman na bumaril sa yumaong opisyal ng pulis. Malaya pa rin ang taong hinihinala niyang utak sa pagpatay noon kay Teniente Rodrigo Perez na kanyang ama. Pero paano niya madadala si Salazar sa husgado para aminin nito na ito nga ang utak at nagbigay ng malaking halaga para ipatumba ang kanyang ama? Hindi lang basta hinala, Timothy. Dahil sigurado ako na siya mismo ang utak para itumba ang papa ko. Tangis bagang nasambit ni Noah. 2 linggo ang lumipas na walang sumunod na kaso ng pagpaslang na may kaugnayan sa tinawag nilang The Voodoo Killer. Wala pa ring makitang lead ang mga investigador para matukoy ang killer. Hindi rin naman ito nilulubayan ni Noah at Timothy.
Makailang ulit pa nilang binabalikan ang bawat crime scene para sa karagdagan pang imbestigasyon. Pero malabo pa sa malabo ang kanilang kaso. Napakalinis kumilos ng killer at tila ba kalkulado ang bawat hakbang nito. Isang gabi, habang nagmumuni-muni si Timothy sa kanyang higaan, ay naisipan niyang ibaling muna sa ibang anggulo ang kaso. Hinarap niya ang kanyang computer at muli niyang binalikan ang pagkakaugnay-ugnay ng mga biktima. Naungkat niya na minsan na silang nasukol noon ng mga otoridad at humarap sa hukuman ng magkakasama. Silang apat, ang dalawang naunang mga biktima. Si Mr. Razon ang ikatlo at ang ikaapat ay si Hector Salazar. Magkakasama sila noon na humarap sa mga kaso ng human trafficking at smuggling. Sangkot din sila noon sa pagdukot sa dalawang dayuhang diplomat na hindi na natagpuan pang muli. Ang nanguna nga sa pagdugis o paghuli sa kanila ay ang ama ni Noah. Makaraang maibasura ng korte ang kaso sa apat na akusado, ay naganap ang pananambang at pagpatay sa tinyente. At ang tinuturungang mastermind ay si Hector Salazar. Dito na napaisip ng malalim si Timothy. Tama nga ang sinabi niya noong una pa lamang na maaaring paghihiganti ang motibo ng killer. Pero paano naman nagawa ng kanyang kaibigan ang mga nangyaring pagpatay? Kung si Noah nga ang posibleng killer, gayong wala naman itong alam sa itim na karunungan. At pilit pa nga nitong sinasabi na hindi ito naniniwala sa ganoong kakayahan o kapangyarihan. Ngayon ay may nakita na siyang kaunting posibilidad na maaari niyang ungkatin at busisiin. Ayaw man niyang ituring na culprit ang kanyang kaibigan, ay kailangan niyang lawakan ng kanyang pananaw at pag-iisip. Paglipas pa ng 2 araw, lulan ng kotse sina Noah at Timothy nang makatanggap sila ng isang mensahe. Isang bigla ang pagkamatay na naman ang naganap sa gitna mismo ng isang husgado, habang naglilitis ang kaso ng isang lalaki na gumahasa sa isang 13 anyos na dalagita. Atake sa puso ang sinasabing sanhi ng mga naunang nag-imbestiga. Pero nang narating na ni Noah at Timothy ang pinangyarihan ng insidente, ay nakita nila sa bangkay ng biktima ang marka ng pasa na hugis bilog sa dibdib nito. Hindi ito basta atake lang sa puso, tama ba? Usisa ni Noah habang nakatitig ito kay Timothy. Nakamaang lang naman si Timothy habang nakatitig ito sa bangkay. Naganap ang pagpaslang dito na kasalukuyan silang magkasama ni Noah. Kaya malabo na ngayon ang suspetsya niya sa kanyang kaibigan. Bakit nga ba naisip niya na magagawa ni Noah na kumitil ng buhay? Gayong sumumpa silang dalawa na susugpuin nila ang mga kriminal at dadalhin nila sa hukuman ang mga dapat mahatulan para sa patas na paglilitis. Itong markang ito, hindi ba ganito yung mga nakita nating mga marka noon sa mga naging biktima nung sinasabi niyong mangkukulam? Saad ni Noah habang sinusuri nito ang marka ng pasa sa dibdib ng biktima. Ha? Oo. Ganyan na ganyan nga. Pero ang mga biktimang yun noon ay tadtad ng ganyang mga pasa. Pero bakit ngayon ay iisa lang ang marka ng taong ito? Takang tanong ni Timothy. Dahil ayaw na niyang pahirapan pa ang biktima. Ang puso kaagad ang pinuntirya niya para sa agarang kamatayan nito. Tugon ni Noah.
Palabas na sila ng husgado habang nagpapalitan pa rin sila ng kuro-kuro. Ano nga kaya ang motibo ng killer? Bakit kaya mga taong may pagkakasala sa batas ang iniisa-isa niya? Pahayag ni Timothy ng kanyang saloobin. Baka may mabigat na kasalanan sa kanya ang mga taong pinapatay niya. O maaari din naman na may nagbibigay sa kanya ng pabuya o kabayaran para gawin niya ang pagpatay. Saad ni Noah. Sa isang banda, may magandang maidudulot din naman ang ginagawa niya. Pinapatay niya ang mga taong hindi kayang panagutin ng batas. Kaya parang pabor na rin sa atin ito, di ba? Pangiti-ngiting wika ni Timothy. Nagngalit ang anyo ni Noah. Hinablot niya sa kwelyo ang kanyang kaibigan at tinitigan niya ito ng mariin. Ang krimen ay krimen. Ang mali ay mali. Ano man ang dahilan niya para pumatay, ay labag pa rin sa batas ang ginagawa niya. Hindi ito isang pabor para sa atin, Tim. Isa itong insulto sa ating sinumpaang tungkulin. Giit ni Noah. Napangiti si Timothy habang tinititigan nito ang mga mata ng kanyang kaibigan. Hindi nga dapat niya ito paghinalaan dahil tapat sa pagpapatupad ng batas si Noah, gaya ng yumao nitong ama. Okay. Kalma lang bro. Nagbibiro lang naman ako. Tama ka. Kahit mga taong kalaban ng batas ang mga biktima niya, ay wala pa rin siyang karapatang ilagay sa mga kamay niya ang batas. Kaya hahanapin natin siya at tutugisin. At ihaharap natin siya sa tunay na hustisya. Wika ni Timothy. Samantala, sa isang apartment unit, inilapag na ni Mang Ray ang manika na ginamit nito na isinagawa niyang ritual. Isa na namang kriminal na sagad sa buto ang kasamaan ng hinatulan niya ng kamatayan. Isang pagtusok ng karayom sa dibdib ng manika ang ginawa niya upang tapusin kaagad ang buhay ng kanyang biktima. Hinipan na niya ang mga nakasinding kandila at itiniklop na niya ang nakabuklat na itim na libreta. Sinindihan na niya ang mga ilaw sa loob ng kanyang unit at naupo na siya sa sopa para manood ng balita sa telebisyon. Tiyak na laman na kaagad ng balita ang ginawa niyang pagbaslang sa isang akusadong rapist na humalay sa isang minor de edad. Nang sumunod na araw, nagpuntang muli sina Timothy at Noah sa talyer na pagmamayari ng naunang biktima. Nagbukas na itong muli at ibang tao na ang nagpapatakbo nito. Ano pa bang kailangan nating balikan dito? Nakuha na natin ang lahat ng mga kailangan nating datos sa lugar na ito. Pabulong na saad ni Noah pagbaba nila ng kotse. Di naman tayo nagpunta dito para mag-imbestiga. Dito kasi ako madalas na nagpapaayos ng sasakyan ko. Tugon ni Timothy. Kamusta ho, sir? Nagbalik po kayong muli. Magalang nabati sa kanila ng mekaniko. Pilit namang iniiwas ni Noah ang mukha nito. At di ito mapakali at tila ba nais na nitong umalis. Ipapatingin ko lang ulit yung preno ng kotse ko. Parang humihina na naman kasi ang kapit. Wika ni Timothy. Tumango lang naman ang mekaniko bago nabaling ang pansin nito kay Noah. Kayo po sir. Ngayon lang po yata kayo nagbalik ulit dito. Di na po ba bumalik yung katok sa makina ng kotse nyo? Usisa ng mekaniko. Pumihit si Timothy kay Noah
na may pagtataka ang anyo. "Dito ka rin pala nagpapagawa?" tanong ni Timothy. "Ha? Oo. Pero minsan lang yun. Matagal na." Tugon ni Noah na halatang hindi mapalagay. "Minsan lang ba yun, sir? Ang pagkakatanda ko 5 beses po kayong bumalik dito. Bago po yung pagpatay sa dati naming amo. Di ko po kayo makakalimutan agad, sir. Ang galante niyo po kasi magbigay ng tip." Patawa-tawa pang sambit ng mekaniko. Nanlaki ang mga mata ni Timothy at tila ba muli na naman siyang nakakita ng kislap ng pag-asa. Ganun ba? Talagang galante itong kaibigan kong ito. Kaya nga gustong-gusto ko itong kasama." Pangiti-ngiting saad ni Timothy. Pero sa loob-loob niya ay tinuturing na naman niyang subject of interest si Noah. Sa sumunod na araw ay tinutukan na ni Timothy ang pagsisiyasat sa mga puok na pinangyarihan ng mga insidente. Aalamin niya kung nagpunta ba sa mga lugar na yun si Noah bago naganap ang mga pagpatay. Hindi na niya pinuntahan pa ang billiard hall dahil alam niyang wala din naman siyang makukuhang maayos na impormasyon doon. Nagtungo na lamang siya sa may golf course kung nasaan ang clubhouse na pinangyarihan ng ikatlong insidente. Inalam niya sa listahan ng mga taong bumisita o nagpunta sa golf course para maglaro kung naroon ba ang pangalan ni Noah. At nagulat nga siya dahil kasama nga sa mga previous guests ng clubhouse si Noah. At 3 magkakasunod na araw itong nagbalik para maglaro ng golf. Ipinareview pa niya ang mga dating kuha ng mga CCTV bago ang insidente o ang madugong kamatayan ni Mr. Razon. At ilang beses ngang nahagip ng mga kamera si Noah na kahit na nakasuot pa ito ng malapad na shades at nakasombrero ay agad pa rin itong nakilala ni Timothy sa tindig ng kilos nito. Hindi niya alam kung sapat na bang ebidensya ang mga nalaman at nakita niya. Kailangan pa rin niyang maaktuhan si Noah o ang makakuha ng matibay na pruweba na ang kaibigan niya at ang voodoo killer ay iisa. Kinagabihan, patungo si Timothy sa bahay ni Noah. Bilang kaibigan, ay alam niyang agad naman siyang papapasukin nito at yun ang gagamitin niyang pagkakataon para imbestigahan ang pamamahay ng kanyang kaibigan. Pagdating niya sa tirahan ni Noah, ay nakasindi ang mga ilaw sa loob at labas ng bahay nito. Nagdoorbell siya sa may gate pero wala ang kaibigan niya para pagbuksan siya nito ng gate. Ilang ulit pa siyang nagdoorbell pero wala talaga si Noah. Naisip niyang mas mainam ito dahil kaya naman niyang kalikuti ng siradura ng pinto para mapasok niya ang bahay ng kanyang kaibigan. Yun na nga ang ginawa niya. Inakyat niya ang gate at ginamitan niya ng master key ang siradura ng pinto. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay agad na siyang naglibot-libot at naghanap ng kailangan niyang ebidensya. Nalibot na niya ang una at ikalawang palapag pero wala siyang mahanap hanggang sa nakita niya ang hagdan pababa sa basement. Pagdating niya sa may pintuan ay muli niyang kinalikot ang siradura nito. Pagbukas ng pintuan ay agad niyang kinapa ang sindihan ng ilaw. Nang nagliwanag na ang buong basement ay tumambad sa paningin niya ang itim na altar, ang nakahilerang mga kandila at ang mga makatotohanang miniature models na bumubuo sa isang diorama.
Tatlo sa mga dioramang nakikita niya ay tumutugma sa mga naunang puok o establishmento kung saan naganap ang mga naunang pagpaslang. Makatotohanan talaga ang bawat detalye ng mga diorama na para siyang nakatingin sa totoong pinangyarihan ng mga insidente. Inilabas niya ang kanyang cellphone at kinunan niya ng larawan ng mga diorama. Ngayon nalaman niyang ganito pala ang paraan ni Noah sa pagpatay sa kanyang mga naging biktima. Ay kinilabutan siya at nagimbal. Sadya nga talagang hindi ito malulutas ng basta-basta dahil wala namang naiiwang ebidensya sa bawat crime scene. Hindi rin makikita ng kahit sinong detective kung sino ang pumatay sa mga biktima. Pero isa pang gumugulo sa isipan niya ngayon ay kung papaano nagkaroon ng ganitong kakayahan ng kanyang kaibigan. Natigilan siya sa ika-4 na diorama. Alam na alam niya kung saang lugar ito at kung anong establishmento. Pero mukhang hindi pa ito tapos gawin ni Noah dahil wala pa ang manika na kumakatawan sa magiging target nito. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Noah. Nang nabasa niya ang text ng kanyang kaibigan, ay agad na siyang nagbalik sa kanyang sasakyan. "Bro, nandito ako sa may bar. Nasaan ka ba?" Mensahe ni Noah sa kanya. Habang nagmamaneho siya, ay sunod-sunod pang mga mensahe ni Noah ang natanggap niya. Narito na naman siya. Nagsasaya dahil alam niyang walang may kakayahang gumalaw sa kanya. Mensahe ni Noah na ang tinutukoy nito ay si Hector Salazar, ang lalaki na ika-4 niyang target. Sa kabila ng patong-patong niyang mga kasalanan, narito siya. Malaya at nagagawa niya ang lahat ng gustuhin niya. Sunod na mensahe ni Noah. Pero ngayong gabing ito, ay tatapusin ko na ang maliligayang araw niya. Huling mensahe ni Noah na sa palagay ni Timothy ay harap-harapan ng papatayin ng kanyang kaibigan ng huling target nito upang mabigyang katuparan na ang kanyang paghihiganti. Hindi naman magawang makapag-reply ni Timothy, kaya sinubukan niyang tawagan na lang si Noah. Nagring naman ang telepono ng kanyang kaibigan, pero hindi ito sumasagot. "Nahihibang ka na ba, Noah? Hindi mo na alam ang ginagawa mo." Saad ni Timothy, na labis pa rin ang pag-aalala para sa kanyang kaibigan. Pagdating niya sa may bar na madalas nilang pinupuntahan, ay hinarang pa siya ng gwardiya para kapkapan. Pero ipinakita lang niya kaagad ang ID niya at tsapa at sinabi niyang police matter ang pakay niya, na may aarestuhin siyang sospek. Pagpasok niya sa loob ng bar, ay agad niyang natanaw si Salazar. Nakaupo lang muli sa may bar ang pamusong drug lord na napapaligiran ng mga tauhan nito. Hinanap ni Timothy ng tingin si Noah, pero hindi niya makita kung nasaan ito. Hinarang pa niya ang isang waitress at tinanong niya ito kung nakita ba nito si Noah. Pero umiling lang ang babae. Humakbang na siya para hanapin ang kanyang kaibigan. Inisip niya na baka nasa banyo lang ito at inihahanda ang kanyang sarili para tapusin na si Salazar. Hanggang sa bigla siyang natigilan at di na niya maikilos pa ang kanyang katawan. Agad na pumasok sa isipan niya na baka minamanipula na siya ngayon ni Noah, kaya wala na siyang kontrol sa kanyang buong katawan. "Hindi. Naisahan mo ko, Noah. Nalinlang mo ako."
Sambit niya ng pabulong. Kusa nang humakbang ang mga paa niya papalapit sa kinauupuan ni Salazar. Napuna naman siya kaagad ng mga tauhan ng drug lord. Pero sinabi ni Salazar na hayaan lang nila ang pulis dahil kaibigan ito ni Noah. "Oh, PO2. Ano ba ang iyong sadya?" Sambit ni Salazar na nakangiti. "Alis na. Umalis ka na dito. Papatayin ka niya." Impit na wika ni Timothy dahil parang pinipiga na ang pakiramdam nito. Ano? Pakiulit nga yung sinabi mo. Sino ka mo ang papatay sa akin?" Tila nakakalokong sambit pa ni Salazar at nagtawanan naman ang kanyang mga tauhan. Mabilis na nahugot ni Timothy ang kanyang baril dahil sa pagkontrol ni Noah sa katawan niya. Nang maiumang na niya ito kay Salazar, ay agad nang kinalabit ng daliri niya ang gatilyo. Puro sa ulo ni Salazar tumama ang 3 bala. Agad ding nagsibunot ng kanilang mga barilang mga tauhan ng drug lord at pinagbabaril din nila si Timothy. Dilat pa ang mga mata ng pulis na bumagsak sa sahig. Naisahan siya ng kanyang kaibigan sa pagkakataong ito. Siya ang ginamit ni Noah bilang puppet nito. At ngayon ay sa kanya din mapupunta ang sisi sa mga naunang pagpaslang dahil sa mga larawang kinunan niya. Ang mga larawan ng mga diorama na nilikha ni Noah. "Pasensya na kaibigan. Marami ka na kasing natuklasan." Wika ni Noah na nasa harap na ng kanyang working table. Natapos na niya ang ika-4 na diorama at talaga namang nasiyahan siya sa naging resulta. Inasahan na niya ang mga hakbang na gagawin ni Timothy. Sinadya niya na hayaang makapasok sa kanyang bahay ang pulis upang matuklasan nito kung sino siya. Parte nga yun lahat ng mga plano niya. Magagawa niyang tapusin si Salazar at mawawala din sa landas niya ang nag-iisang tao na nakatuklas sa lihim niya. Natigilan siyang bigla nang makarinig siya ng palakpak sa kanyang likuran. Pumihit siya patalikod pero wala naman siyang nakita na kung sino. Nadama na lang niya ang presensya sa kanyang tabi at halos mapalundag siya sa gulat nang makita niya ang lalaki na purong puti na ang buhok. Mang Ray? Ano pong ginagawa niyo dito? Papaano po kayo nakapasok?" Usisa ni Noah. Napangiti naman ang matandang lalaki bago ito nagsalita. "Malayo pa nga ang kakayahan mo sa kakayahan ko, bata. Sa aking palagay ay wala pa sa kalingkingan ng taglay kong kapangyarihan ang kaalamang natutunan mo." Wika ni Mang Ray habang palakad-lakad ito sa harap ni Noah. Ano po bang sinasabi niyo, Mang Ray?" Painosenteng saad pa ni Noah. "Pinahanga mo ko sa naisip mong paraan kung papaano mo tatapusin ang iyong mga biktima. Pero malaking sugal ito para sa'yo." Saad ni Mang Ray habang pinagmamasdan nito ang mga dioramang nilikha ni Noah. Bakit niyo po nasabi yan? Sino po ba talaga kayo?" Tanong pa ni Noah na hindi na mapigil pa ang panginginig. Pero tila hindi siya iniintindi ng matandang lalaki na nagpatuloy lang sa kanyang mga sinasabi. "Una,
Kailangan mo munang humanap ng eksaktong lugar kung saan madalas nagpupunta o naglalagi ang taong nais mong tapusin. Sa panahon ngayon ay madali ka na lang makikita sa mga lugar na pinag-aaralan mong gawing huling hantungan ng inyong biktima, pagkat masyado kang nakalantad sa nagkalat na mga kamera. Ikalawa, kailangang makopya mo pa ng detalyado ang buong lugar. Gagawa ka ng isang maliit na replika nito para gumana ang selyong inilagay mo sa lugar na yon. Nakakapagod ito at maaksaya sa iyong oras. At ikatlo, ang mga replikang ginawa mo ay magsisilbing mga ebidensya laban sa'yo. Ang magagawa mo lamang ay itago ang mga ito, pagkat hindi mo naman pwedeng wasakin o sunugin ang mga ito. Dahil alam mong ganoon din ang mangyayari sa totoong mga lugar o establishmento na kinopya mo. Alam kong ayaw mo namang may mamatay na mga inosenteng tao kapag sinira o sinunog mo ang mga replikang ito. Tama ba? Wika ni Mang Ray na higit ng mas maraming karanasan at kaalaman sa paggamit ng lihim na karunungan. Kung ganun, ano po ang dapat kong gawin? Nauutal na tanong ni Noah. Handa akong turuan ka at hasain, bata. Pero nais ko munang malaman mula sa'yo kung papaano mo nakuha sa nakatatanda kong kapatid ang mga kaalamang ito. Tugon ni Mang Ray. Natigilan si Noah at nagbalik sa isip niya kung papaano napunta sa kanya ang itim na libreta ng isang makapangyarihang mangkukulam. Nag-aaral pa lamang siya noon sa pagkapulis nang nakilala niya ang isang matandang ali na nakilala niya sa pangalang Caridad o Nana Karing. Nakita niya noon na hinablot ng isang snatcher ang bag ng matanda at tumakbo ang snatcher patungo sa direksyon niya. Hinarang niya ito at naagaw niya ang bag ng matanda. Hindi naman nananlaban pa ang snatcher dahil palapit na sa kanila ang iba pang mga tao at tiyak na kukuyogin siya ng mga ito. Lola, ayos lang po ba kayo? Saad ni Noah habang inaakay niya patayo ang matanda. Sa lakas ng paghablot ng snatcher sa bag ay natumba ang matanda at nagtamo ito ng mga galos sa kanyang mga tuhod. Salamat sa iyo, apo. Hay, buhay nga naman ano. Sa tanda kong ito ay di pa rin ako pinatawad ng damuhong yon. Tugon ng matandang ali. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Nabawi ko naman po sa kanya itong bag nyo. Saad ni Noah. Nako, maraming salamat talaga sa iyo, apo. Salamat sa Diyos at may mga tao pang tulad mo. Nakangiting wika ng matandang ali. Kaya niyo pa hubang maglakad? Tanong ni Noah nang mapansin niyang papilay-pilay na ang matanda. Kaya ko pa to, apo. Malapit lang naman na ang uuwian ko. Tugon ng matandang ali. Kung ganoon ay ihahatid ko na po kayo, Lola. Pauwi na rin sana ako pero kung malapit lang ang uuwian nyo ay sasamahan ko na po kayo. Alok pa ni Noah sa matanda. Hindi na nga nakatanggi ang matandang ali dahil ramdam nito ang mabuting intensyon at pagmamalasakit ng binata sa kanya. Ilang minuto nga lang silang naglakad ay narating na nila ang lumang apartment building kung saan tumutuloy ang matanda. Halika, apo. Pasok ka muna at nang makapagkape.
Pagpasensyahan mo nga lang itong tinitirahan ko at talagang maliit lang. Aya sa kanya ng matandang Ali. Nahihiya namang tumanggi si Noah sa matanda, kaya pinaunlakan niya ito. Masikip nga ang espasyong inuupahan ng matanda, pero malinis naman at maayos ang mga kagamitan nito. Wala ring hindi kaaya-ayang amoy at maaliwalas din ang kanyang pakiramdam sa loob nito. Habang nagkakape sila, ay sinabi ng matanda na may kakayahan din siyang manghula. Inilahad ni Noah ang palad niya at hinulaan ng matanda ang magiging kapalaran niya. Lingid sa kaalaman ng binata na hindi lang ang hinaharap niya ang binasa ng matanda, kundi maging ang kanyang nakaraan at ang mga tinatago nitong bigat ng kalooban. Alam mo, iho, hindi makakabuti sa'yo kung may kinikimkim kang puot dyan sa puso mo o ang iyong pagnanais na makapaghiganti dahil sa kasawian ng isang minamahal mo sa buhay. Wika ng matandang Ali. Ho, wala naman ho akong tinatagong ganyan sa loob ko, Lola. Pagkakaila pa ni Noah. Napangiti ang matandang Ali bago ito bumitaw sa kamay niya. Huwag mo nang ikaila ang tunay mong nararamdaman, apo. Normal lang na maramdaman mo ang ganyang klase ng puot dahil sa nangyari sa iyong ama. Nasa kulungan na ang taong pumatay sa kanya, pero para sa'yo ay hindi pa rin sapat yun, tama ba? Gusto mong sapitin din niya ang sinapit ng iyong ama. Gusto mo rin siyang mamatay. Mariing wika ng matandang Ali na nandidilat pa ang mga mata. Napayuko si Noah at marahang tumango. Hindi na nga siya pwede pang magkaila sa matandang Ali. Basang-basa na nito ang buong pagkatao niya, maging ang mga iniisip niya at kinikimkim na galit sa loob niya. Para sa akin, ay hindi masama na maghangad ka ng paghihiganti sa taong may mabigat na pagkakasala sa iyo. Ang masama ay kung hahayaan mo itong lumaki ng lumaki dyan sa loob mo, hanggang sa lamunin na nito ang buo mong pagkatao. Maniwala ka sa akin, apo. Ganyan na ganyan din ang naramdaman ko noon. Saad ng matandang Ali bago nito nilingon ang isang larawan. Larawan ng kanyang anak na babae at ng kanyang dalagitang apo na hinalay at pinaslang ng 5 kalalakihan. Ginamit ng matandang Ali ang kanyang lihim na karunungan upang isa-isa silang pahirapan, hanggang sa mas ninais na ng mga ito ang agarang kamatayan. Pinahirapan ko sila ng husto. Pinadama ko rin sa kanila ang takot, ang sakit at paghihirap na pinaranas nila sa anak at apo ko. Pero kahit na nakamit ko na ang inaakala kong tunay na hustisya, ay hindi pa rin mawala-wala ang kirot dito sa puso ko. Hanggat may mga tao pang gaya ng mga demonyong yon, ay hindi ako titigil. Iisa-isahin ko silang lahat. Nagngangalit na salaysay ng matandang Ali na nanginginig ang mga pisngi. Ang ibig niyo pong sabihin ay kayo po ang napapabalita sa TV na serial killer? Manghang tanong ni Noah. Ngumiti ng mapaitang matanda bago ito humigop ng kape. Nakakagulat ba? Tanong nito sa binata. Papaano niyo po yun ginagawa? Balik na tanong ni Noah na sa halip na makadama ng takot
ay tila interesado pa ito sa lihim na pamamaraan ng kaharap niyang serial killer. Isang sikreto yun, Apo. Tugon ng matandang Ali bago ito humagikgik. Nanlumo ang anyo ni Noah. Naisip niyang bakit nga ba ibabahagi sa kanya ng matandang ito ang lihim nitong karunungan. Pero pwede din naman akong magbigay ng aking serbisyo. Ibigay mo lang sa akin ang larawan at isang bagay na pag-aari ng taong yun. At ako nang bahala sa kanya. Saad ng matandang Ali. Nabuhayan ang loob ni Noah sa narinig niya. Isang tao lang naman ang nais niyang pagbayarin at paghigantihan. Ang taong bumaril sa kanyang ama, nakasalukuyan na ngayong nakapiit sa bilangguan. Kung larawan ng gunman na yun ay marami siyang pwedeng pagkunan. Pero ang bagay na pag-aari ng taong yun ay kailangan niya pang makuha mismo mula sa kanya. Ano, Apo? Gusto mo ba ang inaalok ko? Sa iba ay naniningil talaga ako. Pero para sa'yo ay gagawin ko ito ng libre. Wika ng matandang Ali bago ito muling humagikgik. Sige. Pag-iisipan ko po muna, Lola. Tugon ni Noah. Makalipas ang ilan pang minuto ay nagpaalam na ang binata. Magdidilim na, kaya kailangan na nitong makauwi ng kanilang bahay. Makaraan ng ilang araw, ay pinuntahan nga ni Noah ang taong bumaril sa kanyang ama. Nang nagkaharap na sila sa ikalawang pagkakataon, ay ganoon pa rin ang nadama niyang galit. Pero sa pagkakataong ito, ay pinigilan na niya na makapagsalita siya ng masama. Gaya noong unang nagkaharap sila, ay panay lang ang paghingi nito ng tawad sa kanya. Napilitan lang daw itong patayin ng ama niya dahil tinakot lang daw ito at pinagbantaan nila ang kanyang pamilya. Pero nang tanungin ni Noah kung sino ang mga taong tinutukoy nito, ay ayaw naman nitong magbigay ni isang pangalan man lang. Nagsindi ng kanyang sigarilyo ang kausap niyang bilanggo at inilapag nito ang kanyang lighter sa ibabaw ng mesa. Natuon ang pansin ni Noah sa lighter at nag-isip siya ng paraan kung paano niya ito makukuha na hindi namamalayan ng kaharap niyang bilanggo. Pakunwari siyang humingi ng sigarilyo dito, pero wala na itong maibigay pa sa kanya. Tumalikod ang bilanggo para manghingi ng sigarilyo sa mga kakosa nito. At dito na pasimpleng kinuha ni Noah ang lighter. Bago siya tumayo at agad nang naglakad palayo. Naiwan na lang na nakamaang ang bilanggo at napapailing sa inasta ng binata. Dinala ko noon sa tirahan ni Nana Karing ang mga bagay na kailangan niya. Ang larawan ng taong gusto kong mapaghigantihan at ang bagay na pagmamay-ari nito. Nang naiabot ko na sa kanya ang mga bagay na yon ay umalis na ako dahil siya na daw ang bahala. Naghintay ako ng balita tungkol sa bilanggong yon, pero lumipas na ang maraming buwan ay wala pa ring lumalabas na balita na patay na ito. Pagtatapos ng kwento ni Noah kung paano niya nakilala si Nana Karing. Dahil hindi naman talaga nagawang patayin ng aking ate Caridad ang taong yun. At alam kong alam mo na kung bakit. Saad ni Mang Ray. Bagong pasok pa lang ako noon sa pulisya. Noong panahong yun ay napakaraming mga tao na ang pinaslang ni Nana Karing. Inilagay niya sa mga kamay niya ang batas, kaya kailangan niyang managot sa hukuman.
Tugon ni Noah. Kaya ipinagkanulo mo siya, tama ba? Sa'yo mismo nang galing ang impormasyon kung saan siya matatagpuan. Pang-uusig ni Mang Ray. Ginawa ko lamang ang alam kong tama. Katwiran ni Noah. Hindi. Ginawa mo yun dahil binigo ka niya. Dahil dismayado ka na hindi niya nagawang patayin ang tao na gusto mong mawala. Pasigaw na wika ni Mang Ray na nagtatangis ang mga bagang nito. Napayuko si Noah at hindi na nakaimik pa. Makasarili nga ang ginawa niya noon na labis niyang pinagsisihan. Pagpasok niya sa loob ng silid ni Nana Karing ay niyapos niya ang naghihingalo nitong katawan. Nang nakita siya ng matanda ay naluha pa ito at napangiti ng mapait. May ibinulong pa ito sa kanya at palihim nitong inilagay sa bulsa ng jacket niya ang itim na libreta at ang isang liham nito para sa kanya. Nakasaad sa liham ang dahilan ni Nana Karing kung bakit hindi niya nagawang patayin ang taong nais ipapatay ni Noah. Ang paraan kasi ng matanda ay ang dahan-dahang pagpapahirap sa kanyang biktima at paaaminin ito sa lahat ng mga nagawa nitong kasalanan. Gamit ang lighter na pag-aari mismo ng gunman ay pinapaso ng unti-unti ni Nana Karing ang isang manika kung saan nakadikit ang larawan ng kanyang biktima. Lahat ng tinatagong lihim ng gunman ay isinawalat nito. Lahat ng mga taong nag-utos at nagbanta sa buhay ng kanyang pamilya ay inisa-isa niyang pinangalanan. Sapat na yun para kay Nana Karing. Sapat na ang pagsisisi ng gunman sa nagawa nitong kasalanan. Kaya hindi na niya ito nagawa pang patayin. Sa liham nga ni Nana Karing nalaman ni Noah ang mas mabigat na dahilan kung bakit ipinapatay ang ama niya. Nalaman niya kung sino ang 4 na taong nagplano ng nag-utos sa gunman. Isang bala sa kanyang puso. Yun ang totoong tumapos sa buhay ng ate Caridad ko. Alam niyang ikaw ang nagkanulo sa kanya. Kaya bago pa kayo nakarating sa bahay niya, ay napaghandaan na niya ang lahat. Ikaw ang napili niyang magpapatuloy sa gawain niya. Ito ang sumpang iniwan niya sa'yo. At wala kang magagawa kundi ang tanggapin ito. Wika ni Mang Ray. Tumango si Noah at sumang-ayon na lang sa sinabi ng matandang lalaki. Marami pang mga taong gumagawa ng kabugtutan na hindi kayang pagbayarin ng batas, kaya kailangan talaga niyang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Siya ang magsisilbing tagahatol at tagapaghatid ng hustisya sa mga taong sukdulan na ang kasamaan. 2 buwan ang lumipas. Isang taong kabilang sa isang grupo ng mga kalalakihan na sangkot sa gang rape at pagpatay sa isang dalagang guro ang nahuli ng mga otoridad. Mula ito sa maimpluwensyang angkan, kaya kahit na anong gawin ng mga pulis para mapaamin siya at ituro ang iba pa niyang mga kasama, ay nanatili lamang itong kampante at patawa-tawa lang na minura-mura pa ang mga pulis. Lango pa ito sa droga nung inaresto ito, kaya panay ang pagsigaw nito na pakawalan na siya. Dahil mananagot daw ang mga pulis na dumakip sa kanya sa gobernador nitong tiyuhin. Mukhang matigas talaga ang isang yan, saad ni Noah habang pinapanood niya ang ginagawang interogasyon sa sospek. Sinabi mo pa. Malinaw naman ang mga ebidensya laban sa kanya. Nagmatch ang nakuha naming punla sa puwerta ng babae sa punla niya.
May ilang hibla din ng buhok sa crime scene na tumugma din sa DNA niya. Pero gaya nga ng sinasabi niya noon pa, na malakas ang impluensya ng ama at tiyuhin niya. Kaya malamang na maaabsuelto din kaagad ang ungas na to. May panlulumong saad ng pulis na kausap ni Noah. Nagtangis ang mga bagang ni Noah dahil sa pinapakitang karuwagan at kahinaan ng batas. Alam niyang hindi nga magtatagal sa presinto ang sospek kahit na mabigat pa ang mga ebidensya laban dito. Kaya palihim niyang kinuha ang hibla ng buhok ng sospek na natagpuan sa crime scene at mabilis na niya itong binulsa bago siya naglakad palabas ng presinto.